Parang nangyari, parang gumulo ang buhay mo. Po, parang gusto ko po magsisi, kaya lang nandun na po eh. Ang ipapayo po natin, lalo na't nakapangalan naman yung lupa sa tatay, kahit na ito'y nasa National Housing Authority pa ang titulo, yung tatay na ang awardee, pwede na po siyang kumilos para paalisin yung pong mga anak na hindi gumagalang sa kanya. Kasi Okay. mahirap po bayuhan talaga yung pong mga ayaw tumanggap ng payo. Mahirap pong gisingin ang gising. Bastos ka. O kung nakikinig man sa atin to, ikaw, Christina, bastos ka. Ikaw, Elisa, bastos ka. Ikaw, Anita, bastos ka. Pareho kayo mga bastos eh. Kung ako lang siguro nandyan at medyo gusto enforcer ako, naku, sus man. Yung mga apo ko, kawawa, naapektuhan sila unang-una, napapabayaan, hindi nakakain ng maayos. Lumapit po ako sa bitag upang reklamo ang dalawa kong manugang na si Cristina Adalid at Ninita Tukloy at isa kong anak na si Elisa Bacayon. Dahil sa kanilang pag-iinom sa tuwing sila ay nagkikita, halos hanggang gabi, ng alas 12 ng gabi at malakas na pagpapatugtog ng video okay. Yung isa ko pong akong lalaki na high school ay marunong na po mag-inom at magsigarilyo. Doon po sa compound ng lote ng tatay ko, doon po sila nagiinom. Ang sabi sa akin ng manugang ko, anong karapatan ko sa lupa ng tatay ko. Sinagot ko siya, ay kayo sampid lang dahil sa lupa to ng tatay ko. Sir Ben, Sir Carl, sana po matulungan niyo ako. Maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Ito bang compound na pinag-uusapan kung saan nagbibidyoke at nagiinuman, kanino po ba yung Sa compound? father ko po, nakapangalan pa rin pa sa magulang. Nakapangalan sa tatay mo, pero kanino pinagkauba yung karapatan dun sa compound? Bali ako na lang po. Okay, so ikaw, meron ka ba bang ibang mga kapatid or kahit sino na nandun sa compound? Wala na po eh. Wala na. So ikaw na lang yung parang natitira dun sa umano'y magkakapatid. Opo. Tapos, itong mga manugang at itong anak mo, nakatira doon sa compound. Opo. Ngayon, tatay, bakit nagkakaroon ng problema na kung saan parang nananadya ata itong mga to? Dahil ba meron ba kayong alitan itong umano'y manugang at anak mo? Wala po kasi kahit na sa edad ko pong 69 Hindi, years meron old. bang kayong umano'y problema noon or alitan na posible yung nagkaroon kayo ng problema dun sa lupa or yung mismong lugar kung saan sila tumitira na wala ka na daw karapatan? Meron bang ganon? Wala po akong wala pa akong problema doon sa lupa. Ang pangarap ko lang po mailagay ko ng maayos ang tirahan ng mga anak ko at apo. Na? Gusto ko lang pumalag kasi dati po sila nangungupahan eh. Gusto ko lang pong Kaya mo sila pinatira doon? matagal na po. Mhm. Alright, Sir Ben. Alam niyo mga boss, linawin natin. Mga simpleng, totoong tao. Mga totoong pangyayari, mga totoong reklamo, maaring simple sa inyo, sa kanila malaking bagay. Hindi po kami sangkatarbang mga pakialamero sa buhay naman buhay, pero itong klaseng reklamo, sumasalamin po to sa totoong lipunan na ating kinalalagyan. Magiging maingat po ako sa pagpapaliwanag. Baka akala nyo mga chismoso kami. Dito sa pambansang sumbungan, ginagalang po namin ang bawat mga sumbong na dinudulog po sa atin na kami po makikinig para at medyo papasok na rin kung kinakailan. Papasok na ma-facilitate po yung sinasabing solusyon. Ang gusto nyo po tayo ay para magkaroon lang ng tirahan ng inyong mga anak. Opo, yung compound po na yan sa father ko, sa Oo. magulang ko. Kaya pinagkukuha sila dahil naawa po. Kinuha mo nangungupahan silang lahat para Opo. ilagay sila sa compound. Kasi yung hirap po, nangungupahan lang sila eh. Dati nangungupahan, kaya gusto mo silang ilagay dyan sa compound Opo. para makasama mo. Pero ngayon, ang naging nangyari, parang lumalabas na hindi mo na gustuhan na nangyayari kasi parang hindi gano'n ang inaasahan mo na gusto mo sila ipatira matiwasay. Gusto ko sana maging masaya lang na pamilya. Maging masaya lang ang gusto Opo, mo. kasi matanda na po ako eh. Gusto mong katahimikan dahil matanda ka na. Pero ngayon, medyo pagdating doon, parang nangyari, parang gumulo ang buhay mo. Opo, parang gusto ko po magsisi, kaya lang nandun na po eh. Pinagsisisihan mo, kaya lang nandyan na. Opo. Hindi pa naman huli ang lahat. Baka malagyan natin ng pagkakataon. Relax ka lang. Ayun. Kasi po, masyadong mababaw yung luha ko. Kasi yung Naintindihan. pagmamahal ko sa mga apo ko. Pagmamahal mo sa mga apo mo, pagmamahal mo sa mga anak mo at mga in-laws mo. Opo. Kaya lang hindi mo nagustuhan itong mga pangyayari. Kaya hindi mo na nakayanan. Kayo ba'y nag-usap na magpamilya na mag-isa sa isang tipon-tipon para ang mga anak? Sandali. Ting Pasko po, nagsasaya po kami. Okay. Wala pong problema talaga eh. Okay. Kaya lang Bakit? 2022 po, yan po, ito po yung nangyari sa akin. Sinuntok niya ako ni Cristina Adalid.
kasi nagkagulo po sa compound. Okay. Kaya hindi, pinalagpas ko lang po kasi para that's it. ayoko po lumaki yung problema. Okay, sige. Parang naging pasensyoso ka, iniintindi mo. Opo. Sabi mo kanina, parang nagsisisi ka na inimbitan mo sila, manirahan doon para magkaroon ng matiwasay, tahimik na buhay. Magsasama-sama pong mabuting Magsama-sama, mga apo mo, mga anak mo, at mga manugang mo. Opo. Okay, yun ang gusto mong mangyari. Well, nandiyan ngayon si Elisa Bacayon at si Christina, itong mga anak ni Nestor. Nakikinig. Elisa, nandiyan ka ba Elisa? Elisa? Po, Nandiyan ka ba? Nakikinig ka ba ngayon? Elisa? hello? Elisa, magandang umaga sa'yo. Nandiyan ka ba ngayon? Narinig nyo kami? Uy, wala nang salita eh. O, sige, diba? Ang ipapayo po natin, lalo na't nakapangalan naman yung lupa sa tatay, kahit na ito'y nasa National Housing Authority pa ang titulo, yung tatay na ang awardee, pwede na po siyang kumilos para paalisin yung pong mga anak na hindi gumagalang sa kanya. Naintindihan po natin ang sentimiento ng ama. Ayaw niyang mapariwara ang kanyang mga anak. Kaya lang po kailangan turuan ng leksyon pagka wala ng galang sa kanya at hindi na binibigyan ng respeto, lalo na yung pagtulog sa gabi ng isang matanda na. Kailangan pong kumilos ng rehistradong awardee o rehistradong may-ari upang mabigyan ng disiplina yung mga dapat disiplinahin. Interesado ka na bang paalisin sila dyan o pagbibigyan mo muna? Para sa akin po ngayon, gusto ko yung gisingin yung pag-iisip nila para Gusto niya lang, parang attorney, wala naman sa kanyang kalooban na paalisin sila, bagkus sumihingi lang siya ng tulong na pukawin itong mga apo niya at mga anak niya kung sino para naman daw magbago. Talagang ama talaga, pinapakita niya malawak ang pasensya sa mga anak. Ang akin pong maipapayo dyan, at hindi na po ito sa pagiging abogado na lamang, kundi sa mga nagsasaliksik po, sa mga kautusan, ang akin pong nakikita, lawak-lawakan na niya talaga ang kanyang pagpapasensya. Dahil yun naman po ang sinasabi. At pagkatapos yayain niya paminsan-minsan na itong mga apektadong mga anak niya at mga apo niya, magkaroon sila ng magandang usapan at pagkaroon ng pagbabahagi ng mga prinsipyong makalangit upang sa ganon mapahiran silang lahat ng pagmamahal ng lumikha sa kanila, lumikha sa ating lahat. Ginong Bentulfo. Okay, Mang Nestor, ikaw ba'y kaya mong kausapin uli? Na, kasi alam ko naman, nandun pa rin yung likas sa iyong kabutihan. Mabait ka na tao eh. Para sa akin kaya mo bang kausapin sila sa tulong ng barangay? Sa barangay kayo mag-usap? madali po Habaan akong, na ng kunting pasensya. madali po akong kausap. Sabi nga ni Attorney Batas, kung sa mga batas, hindi natin pag-uusapan kasi pamilya pa rin yan. Opo. Habaan yung iyong pag-unawa at ito'y pag-iintindi. Opo. Ikaw malawak ng pag-unawa, pag-iintindi. Kasi mahirap po payuhan talaga yung pong mga ayaw tumanggap ng payo. Mahirap pong gisingin ang gising at mahirap pong payuhan ang mga ayaw tumanggap ng payo. Tay, kung ganito na lang, ako magsasabi sa'yo, usapan na lang natin to. Wala ka namang gagawing legal na hakbang. Gusto pa makipag-usap sa boses pala, mukhang walang modo eh. Mga bastos nga. O kung nakikinig man sa atin to, ikaw Christina, bastos ka. Ikaw Elisa, bastos ka. Ikaw Anita, bastos ka. Pareho kayo mga bastos eh. Kung ako lang siguro nandyan at medyo enforcer ako, naku, nasa sa iyo na lang ang bola, ha? Opo. Pasensyahan mo na lang hanggat kaya mo. Sige po. Magsasawa rin yan eh. Salamat po Okay? ulit. Basta luwag na po yung pakiramdam ko. Nakahinga ka. Opo. Okay. Hindi katulad po ng mga nakaraan. Para akong sinasakal. Marunong naman kami makinig at pinakikinggan ka namin. Kaya mo yan. Salamat po ulit. Alright? Opo. Nakita ko naman, mapag-unawa ka at mabait ka na tao. Napakaswerte po nitong si Mang Nestor na bilang isang ama, napakabait. At siguro para sa atin, pagdasal na lang natin si Mang Nestor na makayanan niya pa dahil pasensyoso po siya. Ipagdasal natin yung kanyang mga anak na medyo magbago, malinawan sa kanilang pag-iisip. Breathe in. Labas mo yan. Breathe in. Opo. Breathe out. Tapos taas ang kamay. Tapos shine in, shine out. Karate kid ka na ngayon, ha? Opo. Dati po akong nag-aaral ng karate judo. Oh, ba? Yun po yung iniingatan ko. Huwag makasakit. Wag. Yan So, po marunong ka pa ngayon ng ano? Konti-konti na lang po. Magdini ka na, ganun ka ba? Ganun lang po. Hindi na, parang,
Sige nga, gawin mo nga. Parang breathing yan. Sige, kata yan. Gano'n. Yan, sige. Gano'n. Yan, this is. Yan, tapos, hindi, yung, meron siya. Tapos, yun. Ayos. Okay. Maraming salamat po ulit. Sige, okay, sige. Nakaluwag-luwag na po ang damdamin ko.